Okay, tuloy po tayo sa page 181, church multiplication. Sa church multiplication, meron din pong pagkakataon. Dito po, number 1, kung ang inyong iglesia ay nagpa-plant ng church ngayon, yun po ay pagkakataon para gamitin yung church planting para makatulong sa church health. Magandang church planting. Pero huwag lang sana, may mother church, mag-plant ng daughter church, tapos bahala sila, walang kaugnayan. Ang maganda, pag may church planting, ang ginagawa sa church plant, makakatulong na malaki sa mother church, sa kalusugan ng mother church. Samantalahin natin. Kaya kung meron kayong church planting project ngayon, paano pwedeng samantalahin yan para sa pakinabang ng mother church for your church health? Tapos, number 2 po, kung wala pa kayong church planting project, may church kayo, walang daughter church na pinaplant ngayon. Ano kaya ang mga pagkakataon? Ano mga pangyayari sa inyong church ngayon na makakapagbigay ng pagkakataon para mag-plant ng daughter church? Meron po. Maraming nangyayari sa church na nabibigyan ng pagkakataon, ibang anggulo. So isipin na mabuti, anong nangyayari sa church niyo ngayon? Magbibigay ng pagkakataon para manganak. Tapos, kapag magsimula sa church planting, paano yan ay makakatulong sa kalusugan ng mother church? Samantalahin ang pagkakataon. Okay? So, pwede pa ba pag-usapan natin for 5 minutes para makakatulong ang church multiplication for church health? Please pause the video. Tuloy po tayo sa key question dito po sa page 181. Sabi po dito, how can we focus all current circumstances and resources in our church, both positive and negative, to improve our church's health? So ito po ay summary ng buong prinsipyo. So pinag-aralan na natin ay para i-summarize natin ito sa isang maiksing kataga. Ito po yung prinsipyo ng samantalahin ang bawat pagkakataon. Kung matutupad natin itong maiksing kataga, malaking tulong na yan. Ulitin ko po, key question. Sabi po dito, how can we focus all current circumstances and resources in our church, both positive and negative, to improve our church's health? Malaking bagay po kapag gagawin natin yan. Okay, bago tayo dumako sa action plan sa page 182, meron tayong laro na gagawin muna. So, hihilingin ko po, lahat ay tatayo at magbuo ng grupo ng 5 na nanatiling nakatayo. So, kayo din na nanonood, tumayo kayong lahat, magbuo ng grupo ng 5 tao. So, please pause the video para tumayo, magbuo ng grupo ng 5. Okay, magaling. So, may group of 5 na kayo mananood. Gagawin natin ay, lalaroin natin yung arrange yourselves. So, sasabihin ko, arrange yourselves ayon sa, tapos mag-arrange kayo. Kayo din, dito sa network meeting, mag-arrange kayo. Kayo mananood, kayo din. Tingnan natin kung sino ang team na panalo. Kapag sasabihin ni Pastor Dave kung paano kayo mag-arrange yourselves, pause the video at gawin na ninyo kaagad. Kapag tapos na kayo sa isang pag-arrange yourselves, ituloy ang video upang tanggapin ang susunod na instruction kung paano ulit kayo ay mag-arrange yourselves. Okay, una po, arrange yourselves kung ilan kayong magkakapatid. Panalo! Team ni Pastor Elvin. Okay, panalo kayo. Okay, next. Dito, kayo mananood. Next. Arrange yourselves. Ayon sa edad nyo. Panalo! Team ni Pastor Elmer. Okay.
Ayos. Okay, next. Arrange yourselves. Ayon sa anong oras ka bumangon? Panalo ulit! Team ni Pastor Elmer! Okay. Okay, next po. Arrange yourselves kung ilan ang cups ng kape ininom mo na ngayong araw. Panalo ulit! Si Pastor Elmer! Muntik. Si Pastor Elvin. Okay, last. Arrange yourselves. Ayon sa timba mo. Kayo din manonood. Ayon sa timba. Panalo, sina, Pastor Eliza. Okay, pwede na makupo.